Nagsimula ang lahat sa Ninoy Aquino International Airport, sa sandaling umibig ang malaking pamilya ng mga Czech sa Pilipinas. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao, may isang di pangkaraniwang tanawin, isang grupo ng 20 turista, mga blonde ang buhok at asul ang mata, mula sa lola hanggang sa mga teenager, ay kalalapag lang mula sa Prague, Czech Republic. Tama ang narinig ninyo. Isang buong pamilya ng mga Czech na binubuo ng 3 henerasyon ang sabay-sabay na sumakay ng eroplano patungong Pilipinas para simulan ang isang paglalakbay na walang sinuman ang nakakaalam kung saan hahantong. Isang biyahe na hindi lamang magpapabago sa kanilang buhay, kundi magiging sanhi rin ng isang Philippine fever na hindi pa nararanasan sa Europa. At ang mas nakakagulat na bahagi ay darating pa. Pagbalik nila sa Czech Republic, ang Sapa Praha Market, ang sentro ng komunidad ng mga Vietnamese doon, ay biglang napuno ng mahahabang pila ng mga lokal na Czech. Sa immigration gate ng Naya, libu-libong turista mula Europa ang dumarating araw-araw. Ano ba ang nangyari sa pamilyang ito na may 20 miyembro? Paano nagawang baguhin ng isang 2 linggong bakasyon sa Pilipinas ang tadhana ng isang buong angkan at pukawin ang interes ng buong Europa? Ang nakakagulat at halos hindi ka panipaniwalang kuwentong ito ay magsisimula na ngayon. Kumusta sa lahat? Ako si Ana, isang office worker na may buhay na paulit-ulit at nakakabagot sa Prague. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, nakaupo ako sa sofa at nag-i-scroll sa aking telepono. Isang maikling video ang biglang lumitaw sa aking screen, isang tanawin sa gabi sa Bonifacio Global City, BGC, sa Taguig. Sa video, isang babae ang mag-isang tumatakbo, pasado 12:00 ng hating gabi sa paligid ng BGC High Street. Naka-earphones siya, maluwag ang kanyang mga hakbang, at mukhang napaka-natural at payapa. Noong una, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ito ay isang tanawin na imposibleng isipin sa Europa. Sa Prague, hindi hinihikayat ang mga babae na lumabas mag-isa pagkalipas ng 11 ng gabi. Laging ipinapaalala sa akin ng aking mga magulang na mag-ingat at nasanay na rin akong sumakay ng taxi kung gabing-gabi na umuwi. Ngunit sa video, ibang-iba ang lahat. Maliwanag ang mga ilaw sa kalsada at ang mga convenience store ay nagniningning pa rin. Bukod sa babaeng tumatakbo, may mga taong naglalakad, mga nagbibisikleta na natural na dumadaan. Ang kalye sa gabi ay puno pa rin ng buhay, parang araw. Binasa ko ang mga komento, may nagsabing sa Pilipinas, pwede kang kumain ng mainit na kanin sa isang convenience store kahit hating gabi na. Sabi naman ng isa. Ang mga 7-Eleven ay nasa lahat ng dako at normal lang umorder ng pagkain sa gabi. Talaga bang may ganitong bansa? Tanong ko sa sarili. At ipinadala ko ang video sa aming family group chat. Ang pamilya ko ay isang malaking pamilya na may 3 henerasyon mula sa lolo at lola, mga magulang, pamilya ng tito, pamilya ng tita, na may kabuuang mahigit 20 miyembro. Madalas kaming magtipon tuwing holiday o weekend, kaya laging masigla ang aming group chat. Pagkapadala pa lang ng video, agad na may mga tugon. Ang unang nag-react ay ang aking 16 taong gulang na pamangkin. Fan siya ng P-pop, kaya interesado siya sa Pilipinas. Nagtanong siya kung totoo ba ang video. Sumagot ako na hindi rin ako sigurado. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa bahay ni Lola, na orihinal na para paghandaan ang kaarawan ni Lolo. Ngunit ang usapan ay natural na napunta sa Pilipinas. Ang henerasyon ng aking mga magulang na nasa 60s ay nag-aalinlangan sa kanilang pananaw. Ang mga bansa sa Asia ay mga developing countries pa rin at nag-aalala sila sa kaligtasan. Ngunit iba ang mga kabataan. Ang aking mga pamangkin ay nakikinig sa musika ng SB19. Ang aking tito ay gumagamit ng Cherry mobile na telepono at ang aking kapatid na babae ay madalas umorder ng Kopiko Coffee at mga Filipino cosmetics online. Lumalabas na mas malapit na pala sa aming buhay ang Pilipinas kaysa sa aming inaakala. Biglang nagsalita si Lolo. Sabi niya, masyado nang tumaas ang mga bilihin sa Czech Republic at maging ang paglalakbay sa loob ng Europa ay hindi na mura.
Agad kaming nag-check online ng presyo ng mga flight ticket at nagulat kami nang malaman na ang pamasahe papuntang Pilipinas ay halos kapareho lang ng isang biyahe papuntang Espanya o Italia. Nang tingnan namin ang gastos sa pagkain, tirahan, at pamamasyal, lalo kaming namangha. Ang presyo ng hotel sa sentro ng Makati ay mas mura kaysa sa Prague o Roma, ang presyo sa mga restaurant ay napakamakatwiran din. At ang gastos sa pampublikong transportasyon ay kalahati lamang kumpara sa Europa. Sa aspetong pinansyal, ang isang biyahe sa Pilipinas ay hindi isang malaking pasanin. Nagsuggest si Lola. Bakit hindi natin subukang pumunta lahat? Mahigit 20 taon na, mula nang huling magkaroon ng family trip ang buong pamilya. Mula noong maliliit pa ang mga bata, naging abala na ang lahat sa kani-kanilang buhay. At wala nang pagkakataong magsama-sama ng ganito karami. Ang pag-aayos ng biyahe para sa 20 tao ay hindi madali. Problema ang pag-schedule at hindi rin simple ang pag-book ng 20 flight ticket ng sabay-sabay. Ngunit lahat ay napaka-positibo. Bawat isa ay inayos ang kanilang bakasyon, humingi ng leave sa eskwela at nagtulungan upang pagtugmain ang mga schedule. Naghanda kami sa loob ng 2 buwan. Habang mas marami kaming natututunan tungkol sa Pilipinas, mas marami kaming nadidiskubreng kamangha-manghang bagay. Ang bilis ng internet ay kabilang sa mga nangunguna sa mundo. Ang sistema ng pampublikong transportasyon ay napakaunlad at ang sistema ng kalusugan ay moderno. Ang mga impormasyong tulad nito ay patuloy na lumalabas, ngunit mayroon pa rin akong pag-aalinlangan dahil maaaring pinalalaki lamang ang mga impormasyon sa internet. Naisip kong kailangan kong makita ito ng personal para malaman, gabi bago ang aming pag-alis. Hindi ako makatulog. Mas nangingibabaw ang kaba kaysa sa pananabik. Makakapaglakbay kaya nang ligtas ang isang pamilya ng 20 tao sa isang malayong bansa? Paano ang language barrier? Kakayanin kaya ni na lolo at lola ang mahabang biyahe? Ngunit kasabay nito, nasasabik din ako. Gusto kong makita kung ang mga kalye sa gabi sa video ay tunay ngang ligtas. Gusto kong maranasan kung ang mga 24 naman convenience store ay kasing convenient ng mga sabi-sabi. At higit sa lahat, ang mismong paglalakbay kasama ang buong pamilya ay isang napaka-espesyal na bagay. At sa gayon, kaming 20 ay sumakay na ng eroplano patungong Pilipinas. Hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ay magpapabago sa tadhana ng aming buong pamilya. Ang sandaling pagtapak namin sa Ninoy Aquino International Airport ay hindi ko pa rin malilimutan hanggang ngayon. Mula pa lang sa pasilyo mula sa eroplano papunta sa immigration area, iba na sa inaasahan ko. Ang buong kisame ay binubuo ng malalaking LED screen na nagpapakita ng magagandang tanawin ng Pilipinas sa iba't ibang panahon. Mula sa mga bulaklak ng Tagsibol sa Baguio hanggang sa mga hagdan-hagdang palayan ng Banawe sa Taglagas. Parang naglalakad ka sa gitna ng kalikasan. Habang naghihintay sa immigration, ang pinaka nagpagulat sa akin ay ang bilis ng proseso. Kahit 20 kami, wala pang 30 minuto, ang inabot namin, maraming e-gate ang airport, kailangan lang iscan ang pasaporte at facial recognition at makakadaan ka na. Madali ring nakadaan si Lolo sa tulong ng isang security staff. Pagdating sa baggage claim area, muli akong namangha. Ang mga bagahe ng aming buong grupo ay naipon na sa isang lugar. Hindi na kailangang maghintay ng matagal sa tabi ng conveyor belt. Ipinaliwanag ng isang staff na automatikong pinaghihiwalay ng sistema ang mga bagahe ng mga grupong magkakasama sa booking. Kamangha-mangha kung paano naging ganoon ka-epesyente ang sistema ng isang airport. Mula sa airport papuntang hotel, nag-book kami ng isang 20 nendok-seater na van. Napakaganda ng daan mula NA papuntang sentro ng Makati. Lalo na nang dumaan kami sa modernong skyway. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagpahanga sa lahat, magkakatabing matataas na gusali, na may mga berdeng espasyo at tahimik na mga parke. Isang malawak na ilog, ang Pasig River, ang dumadaloy sa lungsod. Sa magkabilang pampang ay may mga parke at mga walking path. Napaka-organisado
at magkakasuwato ng urban planning. Dumating kami sa aming hotel sa Makati bandang 10 ng gabi. Pagkatapos mag-check-in at mag-ayos ng gamit, nagutom ang aking 15 taong gulang na pamangkin. Nag-alala ako kung may bukas pa bang restaurant sa ganoong oras. Iminungkahi ng receptionist na pumunta kami sa isang convenience store. Sinabing bukas ito 24/4 pito at nagbebenta rin ng mainit na pagkain. Nag-aalinlangan akong pumunta sa isang malapit na si Punto 11. Ito mismo ang uri ng tindahan na nakita ko sa video. Mahigit 11 na ng gabi. Pero maliwanag pa rin ang mga ilaw at maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Pagpasok namin siopaw, rice meals, instant noodles, tinapay. Iba't ibang pagkain ang maayos na nakadisplay. Tinulungan kami ng isang magiliw na staff kung paano gamitin ang microwave. Pwede naming painitin ang pagkain at kumain doon mismo sa maliliit na mesa sa loob ng tindahan. Pumili ang mga bata ng siopaw at cup noodles habang ako ay pumili ng isang rice meal na may adobo. Ang presyo ay napakamakatwiran din. Mga O80 hanggang EA 120 lang, wala pang €3. Nang matikman ko, lalo akong nagulat. Kahit pagkain lang ito sa convenience store, napakaganda ng kalidad. Mainit ang kanin na parang bagong luto at sariwa rin ang mga ulam. Walang tigil sa pagpuri ang mga bata at nag-thumbs up pa. Pinuri rin ni Lola ang kalinisan at kaginhawahan. Paglabas namin sa tindahan, tumingin ako sa paligid. Malapit nang mag-alas 12 ng hating gabi, pero may mga tao pa rin sa daan. Mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, mga magkasintahan na namamasyal, lahat ay naroroon ng natural. Maliwanag ang mga ilaw sa kalye at may mga security camera sa lahat ng dako. Nagsabi ang mga bata na gusto pa nilang maglakad-lakad. Medyo nag-alala ang aking mga magulang, ngunit naalala ko ang sinabi ng receptionist na napakaligtas ng lugar na iyon. Sa huli, nagpasya kaming maglakad sa paligid ng hotel sa loob ng 30 minuto. Ito ay isang kamangha-manghang karanasan. Naglalakad sa kalye sa gabi, nang walang kahit anong takot, bagkus ay pakiramdam ng kalayaan. Ito ay isang bagay na imposibleng isipin sa Czech Republic. Sa mga bangko sa parke, may mga taong nakaupo pa rin at nagpapahinga. Sa labas ng convenience store, may mga kabataang umiinom at nagkukuwentuhan. Pagbalik sa hotel, iisa lang ang nasa isip ng lahat. Ang Pilipinas ay tunay na isang kakaibang bansa. Sa unang araw pa lang, nalampasan na nito ang lahat ng aming inaasahan. Sa ikalawang araw, nagising ako ng maaga dahil hindi pa ako sanay sa time zone. Alas 5 pa lang ng umaga, ay gising na ako. Pagtingin ko sa bintana, may mga tao na sa kalye, mga nag-ehersisyo, mga papasok sa trabaho, dahan-dahang gumigising ang lungsod. Maaga ring nagising si Lolo. Sagat, nagpasya kaming dalawa na maglakad sa paligid ng hotel. Napakasariwa ng hangin sa umaga. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng isang maliit na parke kung saan may mga matatandang nag-eehersisyo ng tai chi. Nakiusyoso si Lolo. Isang matandang lalaki ang lumapit at bumati. Kahit hindi siya marunong mag-Ingles, ginamit niya ang body language para anyayahan kaming sumali. Nang araw na iyon, nagpasya kaming sumakay ng MRT para libutin ang lungsod. Dahil mas praktikal ito para sa isang grupo ng 20 tao kaysa sa maraming taxi. Pumunta kami sa pinakamalapit na istasyon. Madaling hanapin ang pasukan dahil sa malalaking sign at malinaw na mapa. Pagpasok pa lang sa istasyon, nagulat ako. Mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Makintab ang sahig at malinis din ang mga pader. Higit sa lahat, walang kakaibang amoy. Ang mga lumang subway station sa Europa ay madalas may partikular na amoy, pero dito ay wala. Madali lang din bumili ng ticket. Maraming automated ticket machine, sundin lang ang mga instructions sa screen. Nagload ako ng beep card para sa aming 20. At napakabilis ng proseso. Pagbaba sa platform, may mga screen door para sa kaligtasan. Ipinapakita ng electronic board na darating ang susunod na tren sa loob ng ilang minuto. Sabi sa screen, 2 minuto at 30 segundo at dumating ang tren ng eksakto sa oras.
Ang loob ng tren ay kahanga-hanga rin. Maayos ang pagkakaayos ng mga upuan at may iba't ibang taas ang mga handrail para madaling makakapit ang lahat. Mula bata hanggang matanda, may mga priority seat at karamihan sa mga pasahero ay iniiwang bakante ang mga ito. Nang gustong umupo ni Lola, isang binata ang agad na tumayo at nag-alok ng upuan. Mabilis din ang internet sa loob ng tren. Nagtaka ang mga bata at abala sa kanilang mga telepono. Kahit nasa ilalim ng lupa, malakas pa rin ang signal na nakakagulat. Pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na Greenbelt sa Makati. Sikat daw ito sa pamimili at pagkain. Paglabas pa lang ng istasyon, naramdaman na namin ang masiglang kapaligiran. Kahit weekend at maraming tao, hindi ito masikip. Bagkus ay puno ng buhay. Habang naglalakad, huminto kami sa isang Filipino restaurant. Ang menu ay may malalaking larawan at description sa Ingles. Isang putahe na tinatawag na sinigang ang nakakuha ng aming atensyon. Pumasok kami sa restaurant. Medyo nagulat ang may-ari nang makitang 20 kami, ngunit mabilis siyang nag-ayos ng upuan para sa amin sa pamamagitan ng pagdugtong ng 2 malalaking mesa. Ang pag-order ay ginawa sa isang tablet. At bawat pagkain ay may larawan at description, kaya madaling pumili. Nang dumating ang pagkain, lahat kami ay namangha. Napakakulay ng pagkakaayos. Ang ginintuang balat ng crispy pata, ang sariwang berdeng kulay ng mga gulay sa sinigang, at ang puti ng kanin. Ang lasa ay napakasarap. Ang maasim-asim na sabaw ng sinigang ay talagang tumatak sa amin. Pinuri ni Lola ang mga gulay na napakasariwa at masarap. Tuwang-tuwa siya. Habang kumakain kami, nagdala pa ang may-ari ng isang pitsel ng libreng iced tea. Pasasalamat daw dahil maraming dayuhang customer ang dumalaw sa kanyang restaurant. Nakakataba ng puso ang ganoong kabaitan. Pagdating sa bayaran, muli kaming nagulat. Busog na busog ang 20 tao. Pero ang kabuuang bayarin ay mas mura kaysa sa aming inaasahan. Halos ay 300 lang bawat tao o mga 6 euro. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad ulit kami. Sa lahat ng dako, may mga tindahan ng cosmetics. Interesado ang aking kapatid na babae, kaya pumasok siya sa isang tindahan. Ipinaliwanag ng staff sa Ingles ang mga produkto at pinasubok pa sa amin. Makatwiran ang presyo at mukhang maganda ang kalidad. Gabi na nang pauwi na kami sa hotel, ngunit nanghihinayang pa ang mga bata at gusto pa sanang mamasyal. Parang napakaikli ng isang araw. Sa biyahe pabalik sa MRT, pagod ang lahat pero masaya ang mga mukha. Ang unang araw sa Pilipinas ay higit pa sa aming inaasahan. Sa ikatlong araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nawala ng aking 14 taong gulang na pamangkin ang kanyang telepono sa MRT. Huli na nang mapansin niyang naiwan niya ito sa upuan nang tumayo siya. Lubos na nagpanik ang kanyang mga magulang dahil alam nilang mahirap nang mahanap ang nawawalang telepono sa ibang bansa. Pumunta kami sa security office ng istasyon para mag-report. Kalmado ang staff doon. Tinanong niya kami kung aling linya at direksyon kami sumakay at agad na in-input ang impormasyon sa sistema. Nakakagulat, wala pang 10 minuto. May tumawag na at sinabing natagpuan ng staff sa kabilang istasyon ang telepono sa upuan. Itinuro sa amin ng staff na isang istasyon lang ang layo para makuha ito. Totoo nga. Pagdating namin sa susunod na istasyon, maingat na nakatago ang telepono sa security office. Pagkatapos ng simpleng proseso ng pag-verify ng pagkakakilanlan, na ibalik na ito sa amin. Tuwang-tuwa ang aking pamangkin at nakahinga ng maluwag ang kanyang mga magulang. Ang mas nakakagulat ay ang paliwanag ng staff. Nakangiti siyang sinabi na madalas itong mangyari, ngunit napakaganda ng kanilang lost and found system kaya halos lahat ay nababalik. Sa katunayan, isang sulok ng security office ay puno ng mga naiwang payong, bag, at wallet na maayos na nakaayos. Nang gabing iyon, may isa pang alalahanin. Ang aking kapatid na babae ay isang vegetarian. Napansin namin na maraming karne at seafood sa lutuing Pilipino. Nag-alala kami na baka mahirapan kaming humanap ng angkop na restaurant.
Ngunit nang maghanap kami online, mas marami pa kaysa sa inaasahan namin ang mga vegetarian restaurant. Pumunta kami sa isang vegetarian buffet restaurant na nag-aalok ng mga modernong bersyon ng tradisyonal na pagkaing Pilipino. Pagpasok pa lang, naamoy na namin ang sariwang aroma ng mga gulay. Ang interior na gawa sa kahoy ay lumikha ng isang payapang kapaligiran. Lahat ng pagkain ay gawa sa halaman, ngunit napakayaman ng lasa. May mga putahing gawa sa kabute, tofu, at iba't ibang uri ng gulay. Sabi niya, kahit sa Europa, hindi madaling makahanap ng ganitong uri ng vegetarian restaurant. At ang makatikim ng ganito kasarap na vegetarian food sa Pilipinas ay kamangha-mangha. Maging ang mga hindi vegetarian sa pamilya ay nasiyahan sa pagkain. Ito ay isang malusog at dalisay na lasa. Pagkatapos kumain, nagpasya kaming pumunta sa isang mataas na gusali sa Makati. Nakakamangha na sa gitna ng Metro Manila ay may ganitong skyscraper. Sumakay kami sa isang high-speed elevator papunta sa observation deck. Ang tanawin sa gabi, mula sa itaas, ay napakaganda. Nagniningning ang buong lungsod. Mula sa tuktok, makikita ang 360-degree view ng Metro Manila, ang palikulikong Pasig River, ang mga skyscraper na parang isang gubat ng mga gusali, at sa malayo, ang mga kabundukan. Walang tigil sa paghanga si Lolo. Sabi niya, napakaganda talaga ng urban planning. Ito raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang lungsod na kayang balansehin ang pag-unlad at konserbasyon. Sa loob ng gusali, may isang coffee shop. Pumasok kami at umorder ng ilang tasa ng Barako coffee at tsokolate. Habang umiinom ng kape at tinitingnan ang lungsod mula sa bintana, lalong naging maningning ang mga ilaw. Ang tahimik na sandali kasama ang pamilya habang pinagmamasdan ang tanawin sa gabi ay napakapayapa. Naisip ko, ang mga ganitong sandali ang bumubuo sa mga alaala ng isang paglalakbay. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, nagkaroon kami ng family meeting. Ibinahagi ng lahat ang kanilang mga karanasan sa biyahe so far. Lahat ay masaya, lalo na si Lola. Sinabi niyang naantig siya sa kabaitan ng mga Pilipino. Tuwing magtatanong sila ng direksyon, laging may humihinto para tulungan sila ng buong puso. Sa ika-4 na araw, nagpasya kaming subukan ang isang espesyal na karanasan. Ang pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino. Nalaman namin na maraming tindahan sa Intramuros na nagpaparenta ng barong Tagalog at Filipiniana. Siguradong magiging masaya kung ang buong pamilya ay magsusuot ng tradisyonal na damit. Pumasok kami sa isang rental shop. Daan-daang set ng barong at barotsaya ang nakasabit, nakaayos-ayon sa kulay at disenyo. Tinulungan kami ng may-ari na pumili ng kulay at disenyo na babagay sa bawat isa. Pinili niya para kay Lola ang isang eleganteng purple na Filipiniana. Para kay Lolo, isang marangal na barong na may madilim na asul na burda. At para sa mga bata, mga makukulay na disenyo. Nang magsuot na ang lahat ng tradisyonal na damit at tumayo sa harap ng salamin, umalingaw-ngaw ang mga papuri. Ibang-iba ang aming itsura. Ang ganda ng Filipiniana at ang kisig ng barong ay nagpabago sa aming lahat. Lalo na si Lola. Napakaganda niya. At kitang-kita ang saya sa kanyang ngiti. Suot ang aming mga kasuotan. Naglakad kami sa loob ng Intramuros. Kumuha kami ng isang family picture sa tabi ng pader ng Fort Santiago. Ang tradisyonal na kasuotan, ang mga lumang pader na bato, at ang asul na kalangitan ay lumikha ng isang perpektong larawan. Habang kumukuha kami ng litrato, naging interesado rin ang ibang mga turista. Isang malaking pamilya na may higit sa 20 miyembro na nakasuot ng tradisyonal na damit ay talagang agaw pansin. May ilang humingi ng pahintulot na makipagpicture sa amin at masaya kaming pumayag. Isang pamilyang Pilipino ang pumuri sa amin. Sinabing napakasaya tingnan ng isang malaking pamilyang tulad namin na sama-samang naglalakbay. Tanghalian namin noong araw na iyon ay sa isang tradisyonal na restaurant. Pumasok kami na suot ang aming mga kasuotan, kaya mas naging espesyal ang aming karanasan. Dinala kami sa isang pribadong silid, kung saan
Inihain ang pagkain sa mga maliliit na plato mahigit 10 iba't ibang putahe. Inihaw na isda, lechon kawali, sinigang, ensaladang talong. Bawat isa ay may sariling lasa at maingat na inihanda. Lumapit ang may-ari ng restaurant at ipinaliwanag ang bawat pagkain, kasama na ang kahulugan nito sa kulturang Pilipino. Sa hapon, naranasan namin ang tradisyonal na kultura ng pag-inom ng kape. Sa isang coffee shop, pinanood namin ang isang demonstrasyon kung paano ihanda ang Barako coffee at sinubukan din namin ito. May ritual ang paghahanda ang temperatura ng tubig, ang oras ng pagbabad, ang paraan ng pagbuhos. Ang proseso ay parang isang meditasyon na nagpapakalma sa isipan. Isang araw ng pagsusuot ng tradisyonal na damit at pagdanas ng kultura ay napaka-espesyal. Natanto ko na ang Pilipinas ay hindi lamang moderno, kundi mayroon ding malalim na kasaysayan at tradisyon. At ang mas kahanga-hanga, ang tradisyong iyon ay hindi lamang nasa mga museo, kundi buhay na buhay sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Sa ika-6 na araw, isang di magandang pangyayari ang naganap. Sinabi ni Lolo na sumasakit ang kanyang dibdib. Dahil may history siya ng high blood pressure, nag-alala ang buong pamilya. Agad akong tumawag sa 911. Isang operator na nagsasalita ng Ingles ang sumagot. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi niyang, parating na ang ambulansya. Nakakagulat, wala pang 5 minuto matapos kong ibaba ang telepono, dumating na ang ambulansya sa harap ng aming hotel. 2 paramedic ang mabilis at propesyonal na nagdala kay Lolo sa sasakyan. Ang loob ng ambulansya ay may mga modernong kagamitan. Patuloy nilang sinusubaybayan ang kalagayan ni Lolo at nakipag-ugnayan na sa ospital. Pagdating sa emergency room ng isang pribadong ospital, naghihintay na ang mga doktor at nurse. Agad na isinailalim si Lolo sa ECG at blood test. Lahat ng proseso ay mabilis at maayos. Sa kabutihang palad, ito ay isang pansamantalang sintomas lamang dahil sa pagod sa biyahe at jet lag. Ipinaliwanag ng doktor ng detalyado sa Ingles, sinabing kailangan lang uminom ng gamot at magpahinga ng 1 araw at magiging maayos na siya. Ang pinakaikinabahala ko ay ang bayarin. Ngunit nang matanggap ko ang bill, mas mura ito kaysa sa inaasahan ko. Ang kabuuang gastos para sa ambulansya, konsultasyon at mga test ay humigit kumulang 18,000 o mga €300. Pag-alis sa ospital, nakahinga ako ng maluwag. Natakot ako noon na hindi ko alam ang gagawin sa isang emergency sa ibang bansa. Ngunit ang makatanggap ng ganoong kabilis at propesyonal na tulong ay kahanga-hanga. Nang hapong iyon, naglakad kami sa isang parke malapit sa hotel habang nakaupo sa isang bangko. Isang matandang Pilipina ang lumapit, hindi siya marunong mag-Ingles. Ngunit sa tulong ng isang translation app, nagawa naming mag-usap. Tinanong niya kung saan kami galing at masayang hinawakan ang aking kamay. Kumuha siya ng ilang candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa mga bata. Ang maikling pagkikitang iyon ay napakainit sa puso. Naramdaman ko na kahit magkaiba ang wika, ang puso ng mga tao ay magkakaugnay. Sa ika-7 araw, nagsimulang mag-ingay ang aking social media. Ang mga larawan at video na pinost ko sa biyahe ay nakatanggap ng maraming komento. Noong una, mga kaibigan ko, nagtatanong sila ng, talaga bang ganyan kalinis sa Pilipinas? Ligtas ba? Nang mag-post ako ng larawan ng pagkain sa convenience store, doon lalong sumabog ang mga reaksyon. Maraming hindi makapaniwala na pwedeng kumain ng ganoong karaming pagkain ng 12:00 ng hating gabi. Isang kaibigan ang nag-message at sinabing pumunta siya sa Sapa Praha Market para bumili agad ng 1 kahon ng instant pancit canton at Kopiko coffee dahil sa mga litrato ko. Sabi naman ng isa, nagsimula na siyang manood ng mga pelikulang Pilipino. Gabi bago kami bumalik sa Czech Republic, muli kaming nagkaroon ng family meeting. Ang 20 miyembro ay nagbahagi ng kanilang mga saloobin sa biyahe. Sabi ni Lolo, hindi pa siya nakakita ng isang bansa na maayos, ligtas, at napakabait ng mga tao. Pinuri naman ni Lola ang pagkain. Lalo na ang maraming gulay
na nakabuti sa kanyang pakiramdam. Namangha ang aking mga magulang sa sistema ng pampublikong transportasyon. Nagulat naman ang aking tito sa lakas ng teknolohiya mula sa automation hanggang sa translation apps. Lahat ay natural na bahagi ng buhay, sabi ng mga bata. Napakasaya sa Pilipinas. Maraming pwedeng gawin ang mga kabataan tulad ng mga computer shop, milk tea shop, at mga walking street. At ang pinakamahalaga, ligtas silang makakagala hanggang gabi. Lahat ay sumang-ayon na gusto nilang bumalik. Masyadong maikli ang 2 linggo. Habang nagpoproseso ng aming pag-alis sa NAIA, isang pakiramdam ng panghihinayang ang bumalot sa akin. Ang 2 linggo sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Noong una, nag-aalinlangan pa ako, ngunit pagkatapos kong maranasan ito, natuklasan kong mas maganda pa ito kaysa sa video, sa eroplano. Habang papalayo ang tanawin ng Pilipinas, ipinangako ko sa sarili kong babalik ako. Pagdating namin sa Prague, nagsimula na ang mga pagbabago. Sunod-sunod ang tawag at text ng mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa biyahe sa Pilipinas. Sa opisina, ginugol ng mga kasamahan ko ang buong lunch break para pakinggan ang aking mga kwento. Ilan sa kanila ay nagsabing nag-book na sila ng flight. Isang kasamahan ko ang nagsabing nagsimula na siyang mag-aral ng Tagalog. Nang pumunta ako sa Sapa Praha Market, nagulat ako. Dumami ng husto ang mga lokal na Czech. Ang lugar na dati ay karamihang Asyano. Ngayon ay mas marami pa ang mga lokal na customer. 3 buwan pagkatapos, muli kaming nagtipon. Sa pagkakataong ito, para magplano ng aming susunod na biyahe sa Pilipinas, nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog sa isang online course. Natutunan ko na ang mga pangunahing pagbati at pakikipag-usap. Sa susunod na pagbisita ko, gusto kong ako na mismo ang umorder ng pagkain sa Tagalog. 6 na buwan ang lumipas. At bumalik nga ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, 10 kami sa grupo. Dahil pangalawang beses na namin, mas komportable na kami. Binalikan namin ang mga dating lugar at tumuklas ng mga bago. Nakakagulat ang bilis ng pagbabago. Sa loob lang ng kalahating taon, may mga bagong linya na ng tren, mga bagong atraksyon. Ngayon, ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa amin. Hindi lamang isang destinasyon ng turista, kundi isang lugar na kumonekta sa aming mga kaluluwa. Isang maikling video ang nagpabago sa tadhana ng aking buong pamilya. Itinuro nito sa amin ang kahalagahan ng pagdanas ng mga bagong bagay nang walang pagkiling. Ipinakita sa amin ng Pilipinas kung paano maaaring magkaisa ang isang ligtas na lipunan, isang mahusay na sistema, at mababait na tao. Sana mas marami pang tao ang makakilala sa tunay na Pilipinas para maranasan nila mismo ang mga bagay na hindi kayang ilarawan ng mga video o litrato.